So yan na naman tayo mga kamarites. Nagbabalik na naman ang marites ng bayan. So yun tayo mga kamarites. Lilinawin ko lang yung nasa title ko mga kamarites. Kasi may nakapagsabi sa atin na pangit daw yung sinabi ko na pinakahuling gabi. Sana ay intindihin nyo lang ako mga kamarites kasi hindi tayo masyadong marunong sa mga terms sa Tagalog. Kasi kapag para sa akin, yung sinabi ko na pinakahuling gabi na nakasama ko si Kuya Bad's Adventure na matulog, ang ibig ko pong sabihin doon mga kamarites ay pinaka-latest na gabi, pinaka-latest na araw na nakasama namin siya kasi paalis na si Kuya Bad's Adventure dito sa bahay namin. So, ano ba talaga yung dapat or tama na term na sabihin na last night nakasama ko si Kuya Bad's Adventure? Ganun ba yun? Or sorry kasi wala akong masyadong alam dun sa Tagalog terms. Lalong-lalo sa mga tawag neto sa mga Tagalog na mga terme, no? Yung mga ganun mga kamarites. Siyempre, basic Filipino lang yung alam natin. Pero but for me, hindi naman siya pangit pakinggan for me kasi ang ibig kong sabihin doon ay eto yung latest night, pinakahuling gabi. Tama ba? Ang ibig kong sabihin ba, kung may nakakaintindi ba sa akin dyan na ang ibig kong sabihin na eto yung huling gabi na nakasama namin siya dito na matulog. Paki-explain daw kung tama ba ako or mali ba ako. Kasi yung ibig kong sabihin ay pinakahuli na gabi na nakasama ko si Kuya Bad's Adventure na matulog. Yun lang naman yung ibig kong sabihin. Ano ba yung pangit doon na pakinggan? Hindi naman ganun. Huwag tayong magpadala sa mga negativity mga kamarites. Ang ibig ko lang namang sabihin doon mga kamarites ay eto yung huling gabi. Ewan ko lang, paki-comment down below mga kamarites kung naiintindihan nyo ba yung ibig kong sabihin, yung nais kong ipahiwatig. Ito yung araw, ito yung gabi, pinakahuling gabi na nakasama namin si Kuya Bad's na natulog dito sa bahay. Yun yung ibig kong sabihin. Baka may magagalit na naman sa atin. May nagalit na nga sa akin. So yun, humingi lang po ako ng sorry kasi it's my fault. And uma-accept naman tayo, tumatanggap naman tayo ng fault natin. Hindi tayo perfect na tao. But for me hindi naman po yung negative. Kasi yung gusto ko lang naman sabihin na gusto ko lang emphasize na eto yung araw or gabi na nakasama ko si Kuya Bad's Adventure sa pagtulog. So ganun pala dapat yung title ko or yun talaga yung thumbnail dapat. So yun pasensya na mga kamarites kasi sana'y maintindihan nyo na hindi po tayo fond of Filipino language. Ganun. Hindi tayo masyadong nakakaintindi nun kasi Diyos ko, napakahirap naman ng Tagalog or ng Filipino language. Pero, hayaan yung mga kamarites. Gagamit na lang tayo ng mga basic na Filipino words and languages para no misunderstandings, no misconceptions, and misunderstandings. So, ganun na lang yung gagawin natin mga kamarites. So, yun sa mga solid na supporters dyan ni Kuya Bad's Adventure and syempre sa akin. Thank you so much mga kamarites sa patuloy na pag-support niyo sa YouTube channel ni Kuya Bad's Adventure. Thank you so much talaga kasi malapit na siyang mag 300k subscribers mga kamarites. Sana ay mag-like, share, and subscribe kayo sa channel niya. So yun, ang masasabi ko lang kay Kuya Bad's Adventure talagang hindi siya magpipirmi dito sa bahay kasi gusto niyang makatulong sa kapwa. Katulad ngayon katulad nung na-hypnotize si Julius. Gusto niyang makatulong sa kapwa niya hunter or kapwa niya vlogger na
bumalik sa dati si Julius. Yung mga ganong bagay mga kamarites, talagang masasabi natin mga kamarites na si Kuya Bud's Adventure talaga yung isang tao na dapat tularan ng marami. So yun, naging happy naman tayo kasi sa ilang years na pagva-vlog ni Kuya Bud's Adventure ay andyan pa din kayo para mag-support sa kanya. Nafe-feel ko talaga mga kamarites na love niyo si Kuya Bud's Adventure, and dun sa reason na yun ay happy tayo. Katulad na lamang na ito ngayon mga kamarites na sinasabi nila na negative daw yung title ko patungkol kay Kuya Bud's Adventure. Totoo naman, negative siya. Oo nga, negative siya. Pero iba kasi yung pagkakaintindi ko sa pinakahuling or sa latest, yung mga ganun mga kamarites. So, iba pala yung pagsalin or translation sa English to Filipino. Magkakaiba tayo ng perception or opinion or idea. Kaya siguro mali yung paggamit ko ng words, kaya may miscommunications. So yun, highly appreciated talaga yung mga ganong bagay mga kamarites na nag-i-inform kayo na mali ako, and tinatanggap naman natin yung kamalian natin. So paki-comment down below mga kamarites kung ano ba yung mas magandang i-thumbnail na hindi nakaka-negative sa isang vlog. Yung mga ganun mga kamarites. Thank you so much sa nag-inform sa akin na mali daw yun, negative daw yun. Pero para sa akin talaga ay hindi yung negative for me, kasi iba yung pagkakaintindi ko, iba yung pagkakaunawa ko, iba yung interpretation ko, iba yung meaning ko kasi. So, thank you din kasi nag-i-inform kayo na hindi naman kayo nagagalit or hindi kayo nagagalit, hindi kayo nang babash. So, pwede naman nating pag-usapan yun. So, sorry talaga mga kamarites kasi mali yung wordings ko na nagamit. Ako naman yung tao na tumatanggap ng puna. Anong tawag doon? Papuna. Diyos ko. Tingnan nyo naman. Ako yung tao na tumatanggap ng advices. Pieces of advice. Yun pala yung tama. Hindi naman ako yung tao na feeling perfect. Tao na marunong din namang tumanggap ng pagkakamali. So, yun ay mali po tayo dun sa title natin, Diyos ko. Pero kung pakinggan mo naman, talagang oo ya. Negative talaga siya, pero ngayon ko lang nalaman na oo pala. Sa mga native na Filipinos dyan, yung mga talagang Filipino or Tagalog talaga yung sinasalita nila. Yung mga native talaga ba? Talagang negative talaga yung title ko or choice of words ko mga kamarites. Sorry kasi Bisaya tayo, yung native language is Bisaya. So, kayo na lang yung mag-adjust mga kamarites, Diyos ko. So, hanggang dito na lang muna mga kamarites, and bye-bye. Abang-abang na lang kayo sa next na update ko dito sa bahay mga kamarites. Bye-bye.